May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit man siya. At di masakit sa kamay. Isang labanan yan. Hello, pahinga! Hello, Pride for Blue. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang buhay ay sasaya. Basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya. Ibig ko sabihin, masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga! Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful! Hi, my name is Mayor Francis Israel Macabenta. I'm from San Diego. I'm an advanced clinician in neuro and spine surgery. As an advanced clinician, you have to make sure that you coordinate everything. Our goal is to have an optimal surgery outcome for the patient. Having MX3 in my life, taking it, knowing that this is in my body, it gives me a lot of confidence. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa patuloy na pagbabago at pagiging advance ng mundo, halos lahat na siguro ay mayroong access at mayroong mobile phones. Mapabata o matanda ay gumagamit na nito sa marami at iba't ibang dahilan at paraan. Ngunit alam nyo bang may pagkakataon na ito pa ang nagiging dahilan upang tayo ay magkaroon ng phobia na marahil ang ilan ay hindi pa aware na mayroon sila nito. Ito ang tinatawag na nomophobia o no mobile phone phobia. Ito ay ang takot at anxiety ng isang tao kapag nahiwalay o nawala sa kaniyang tabi o paningin ang kaniyang mobile phone na nagdudulot ito ng panic o anxiety sa isang tao. Mayroon din silang labis na pag-check ng kanilang phones sa buong araw at madalas na mag-alala na mawala ng contact sa kanilang mga kausap. Ayon sa mga pag-aaral, ilan sa mga sintomas nito ay ang pagbabago ng paghinga, panginginig, labis na pagpapawis, disorientation, agitation at irregular na pagtaas ng tibok ng puso. Ayon sa Medical News Today, hindi pa malinaw kung ito ba ay nagmula sa existing na anxiety disorder o mula ito at maihahalin tulad sa cellphone addiction. Ayon sa mga eksperto, bagamat wala pang kasalukuyang gamot para rito, ngunit may mga paraan pa rin inirerekomenda ang mga psychologist upang magamot ito tulad ng ibang phobias. Maaaring sa pamamagitan ng behavioral therapies,
paghahanap ng wastong support groups and systems, ilang gamot na mula sa doktor, at self-care strategies na makatutulong upang pakalmahin ang iyong isip at katawan. Payo rin ng mga eksperto na agad na kumonsulta at magpatingin sa doktor kung may sintomas ng maranasan ng nomophobia. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 12 minuto na, makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyon. Balansyado. Basta balita, DZRH Balansyado. Basta komentaryo, DZRH Balansyado. Balansyadong balita. Balansyado. Pilipinas, araw ngayon ng Huwebes 30 na sa buwan ng Hulyo taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. PRR records ni Vice President Sara at Mr. na si Attorney Man Scarpio natanggap na ng impeachment court. Senator Jinggoy Estrada humiling sa Sandigan Bayan na makapagpiyansa. Petisyon para sa pagtaas ng singil sa basahin, nare-review na ng LTFRB. Mga taga-Hilagang Luzon na pinag-iingat sa debris mula sa rocket na pinakawalan ng China sa Kalawakan. 510 milyong halaga ng shabu nasa sa Pantala ng Batangas. Pasok sa mga paaralan sa Nauhan Oriental Mindoro kinansela dahil sa bakbakan ng militar at NPA. Retiradong pulis patay sa mananambang sa Nueva Ecija. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Sa pangalan ni Miss O, Miss Karen Oyong, ako si Josa Cruzat. At Henry Uri. Samantala, natanggap na ng impeachment court ng mga tax at bank records ni na Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Kinumpirma ng impeachment court clerk of court Attorney Renato Bantog Jr. na isinumite na nga ng BIR at ng
Bangkong Metrobank, PS Bank, Security Bank, BPI at BDO ang mga nasabing dokumento alinsunod sa sabina ng korte. Sabi ni Bantog, ilan sa mga bangko ang humingi ng karagdagang 10 araw na palugit upang makumpleto naman ang mga kinakailangang record. Habang ang AMLAC naman ay ngayong araw din ang deadline upang isumite ang mga hinihinging dokumento. Yung pag-receive kanina na hindi pa sa ganyan level of detail, no? Just to describe to you the process, we asked for the submission of 5 USBs and at least 1 printed copy, no, of the records. So as you may have noticed, may mga dumaan dito na sinasabi nyo nga in certain media reports na unmarked boxes, no? So those boxes we inspected, ilan yung folders sa loob. No? So ganun pa lang yung ginawa natin today. We cannot go yet into the contents, we cannot go yet into the details of the submission, otherwise baka abutin kami na hanggang Sunday, no? Samantala, mas magiging malinaw na ang pagtalakay sa umano'y maling paggamit sa pondo ng Office of the Vice President at DepEd sa susunod na impeachment trial. Ito ay dahil ihaharap na ng prosecution bilang testigo sa paglilitis ang ilang mga opisyal ng Commission on Audit. Kabilang dito sina Roderick Wamil, former State Auditor of COA, ICFAO o Intelligence and Confidential Funds Office, gayon ni si Celine May del Campo, kasalukuyang State Auditor ng nasabing tanggapan. Ayon kay Lead Prosecutor Congresswoman Jervy Luistro, sila ang magpapaliwanag sa milyon-milyong pisong disallowances na inilabas sa mga umano'y bogus na pangalan gaya ng Mary Grace Piatos, Milky Sequoia at iba pang pangalan mula sa Chichirya family. Matatandaang sa isinagawang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability noong 19th Congress, na pag-alaman ng COA na ginastos lamang sa loob ng 11 araw ang 125 million pesong confidential funds ng OVP noong 2022. Report. Samantala, dun ho sa mga kagaya natin na nag-aabang ng wage increase, kailan ba dapat Diyos sa matitikman yung 85, tama ba? First tranche 85 ay July 25, July 25. last week, and then January 1, 2027 yung natitira dun sa yung second tranche. Yung second tranche which is 15 pesos. January. 15 or 25 ba yun? 60 pesos pala last July 25. Tapos yung second... Yung natitira sa 85 ay sa 2027. Which is 25. So yung first tranche 60, dapat matitikman natin beginning... July 25. July 25. Pero meron po tayong plus report na ang isa pong tumutugon sa korte na Regional Trial Court ng Pasig City ay nagpalabas po ng status quo ante. Ibig sabihin ay hindi muna natin makititikman yung increase na yan sapagkat yun pong Redicon Trading and Construction Corporation represented by its president Jesus Ignacio and Arto Builders Incorporated, represented by its president Carlos Carlos ay nagpetition po sa Regional Tripartite Wages sila po yung petitioner at ang respondent po ay yung Regional Tripartite Wages and Productivity Board, National Capital Region, and the National Wages and Productivity Commission ay nagpetition po at dinala po yung kanilang petisyon sa Pasig Regional Trial Court. At sa petsa ho na July 24, ang naturang korte po ng Pasig ay nag-issue ng status quo ante. Na ang ibig sabihin noon ay hindi muna ipatutupad sapagkat kailangan dinggin muna yung TRO na hinihiling nitong mga petitioner. So humihiling kasi yung petitioner na ma-TRO. Okay. Habang wala pang TRO, status quo ante, ibig sabihin hindi muna
mapagbibigyan. Ayun lang. Hindi mo na mai-apply yung kanya lang syempre 20 ko naman eh. July 24 yung petsa dyan. Pero ang implementation sana is July 25. So yun kung- yung hindi medyo malinaw. So kung July 24 dapat matitikman na natin sa sahod ng ano yan, ng August 15. 15, yan. August 15. So titingnan natin kung sa August 15 by then ay may TRO o kasi yung status quo ante naman. Kumbaga kung gumagawa ka ng payroll, huwag mo munang dadagdagan. Hold on. Parang hold your horses. Parang ganyan mo na. So yan ulitin lang natin. Yung ating plus report, akin na mo nga uli yan para malinaw. Ito ho uli, pakinggan ninyo ha. Flash Report. Ito po yon, hiniling po ng isang higanting construction company sa Pasig Regional Trial Court na mapigilan ang implementasyon ng kautosang itaas ang minimum na sweldo sa Metro Manila. Ang kahilingan po idinulog ng Redicon Trading and Construction Corporation sa Pasig Regional Trial Court sa mamagitan po ng petisyon para sa 72 oras na temporary restraining order o status quo anti-order laban sa pagpapatupad po ng wages order number 27. Ayon kay Executive Judge Achilles Bulawitan, hindi maaaring ikonsidera ng hukuman ang pagtatakda ng 72 hours. Gayunman, dahil sa urgent nature ng petisyon, natukoy ng hukuman ang dahilan para itakda ang status quo hanggang hindi itinatakda ang schedule ng pagdinig sa hiling na TRO. Yun na nga, so habang hindi pa nadidinig at nadidesisyon na yung TRO, status quo ante muna. So wala munang galawan. Yan ang ibig sabihin po niyan. So yung mga nag-aantay na sa 15 ay madadagdagan ng magkano? Kung 60, di 30. 60 times ilang araw ba? 25, 26, 27, 28. Mga 5 araw, lampas 5 araw. Ibig sabihin yan, huwag muna kayong aasa para na lang hindi tayo po maunsyami. Ano ho? Sapagkat nasa korte pa yan. Status quo ante pa po hanggang sa magkaroon ng kanilang desisyon. Samantala, naganap ng petisyon si Senador Jinggoy Estrada sa Sandigang Bayan na humihiling naman na payagan siyang makapaglagak ng piyansa kaugnay sa kanyang kinakaharap na kasong plunder. Ginawa ng mababantas ang hakbang. 2 araw matapos ibasura ang anti-graft court o ng anti-graft court ang kanyang mosyong itinakda ang halaga ng bail para sa nabanggit na kaso. Ayon sa Sandigang Bayan, ang tinutukoy na kahilingan ay premature hanggang walang nakapending na petisyon for bail. Kaya naman nagsumite ng petisyon si Estrada para hilingin ang pansamantalang paglaya o temporary liberty. Dinepensahan naman ni Senate President Win Gatchalian at Senator Tito Soto ang pagbibigay ng committee chairmanship sa dalawang nakakulong na senator na sina Senators Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. Ayon kay Soto, bahagi na ng patakaran sa Senado na lahat ng senador ay nabibigyan ng committee chairmanship anuman ang kanilang estado o katayuan sa kasalukuyan. Aniya, kailangan din nila ng komite dahil dito manggagaling ang sweldo ng kanilang mga tauhan. Samantala, sinabi naman ni Gatchalian na senador pa rin sila kahit sila ay nakakulong. Hindi man anya nila magampanan ang kanilang tungkulin. Maaari naman na ang vice chairman ang magpatakbo nito. Pakinggan natin ang tinig ni Senators Soto at Gatchalian. Patakaran sa Senado yun na aside from the office of the senator, kailangan may committee so that that is the budget of the committee is where the employees of the senator draws their salaries. Well, senator pa rin siya, no? And somebody should a member siya ng minority. So lahat ng member ng minority mabibigyan ng committee. But may vice chairman naman who runs the committee. So in that sense, para tumakbo yung committee, yung vice chair ang magpapatakbo ng committee. Balansyado! Samantala, sa iba pa ang mga balita, sinimula na ng LTFRB ang pagsusuri sa mga petisyon para sa dagdag pasahe bunsod ng sunod-sunod na pagtataas ng presyo ng petrolyo. Kabilang sa mga sektor na saklaw ng petisyon para sa fare increase sa mga jeepney, bus, UB Express, taxi at motorcycle taxi na umaaray na rin sa taas sa gastos sa pamamasada. Tiniyak naman ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II na magiging patas at katanggap-tanggap ang desisyon para sa mga driver, operator at pasahero.
Naon na nang inatasan ni DOTR Secretary Banoy Lopez ang ahensya na muling ripasuhin at kalkulahin ang tamang fare adjustment. Malabo pang maramdaman ang pag-aalis sa paniningil ng system loss sa mga consumer sa kabila ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA 2026. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Department of Energy USEC, Dr. Rowena Guevara, kailangan pang balansehin ang nais ng Pangulo dahil pangamba nito na hindi na rin kumita ang mga distribution utility gaya ng Meralco kung sasaluhin nito ang buong system loss. Sakaling maisabatas umano ang pag-aalis sa paniningil ng system loss charges sa consumer, tiyak na tatamaan ang distribution company o electric cooperative na posible umanong ikasara ng kanilang negosyo. Bagamat hindi ito agad-agad maibababa sa 0 peso, maaari anyang masingil muna sa pinakamababang halaga. Pakinggan natin ang tinig ni Dr. Rowena Guevara Yusek ng DOE. Ang sinabing presidente, 0 ang i-charge sa consumer. Yes. Ang i-charge. Opo. Ibig sabihin, may magbayad ng system loss na yun kasi hindi consumer. Yun ang punto ni Presidente. Opo. So, pag nangyari yun, i-charge mo sa distribution utility. Opo. Opo. So, kayang ng profits niya. Kayang 0 pero may magpapasan. May Papasan ng distribution. May magpapasan. Sila mismo. Kaya po. Samantala, hiniling naman ng isang higanting construction company. Ito, ulitin lang ho natin ha. Para po doon sa mga late tuner na nag-aantabay po ng wage increase na 60 pesos ngayong supposedly effectivity ni po ay July 25. Hiniling po ng isang higanting construction company sa Pasig City Regional Trial Court na mapigilan ang implementasyon ng kautosang itaas ang minimum na sweldo sa Metro Manila. Ang kahilingan ay idinulog ng Redicon Trading and Construction Corporation sa Pasig Regional Trial Court sa pamamagitan po ng petisyon para sa 72 hours na TRO o Temporary Restraining Order at status quo anti-order laban sa pagpapatupad ng wage increase Order number 27. Ayon po kay Executive Judge Achilles Balawitan, hindi maaaring ikonsidera ng hukuman ang pagtatakda ng 72 hours na TRO gayon paman. Dahil sa urgent nature ng petisyon, natukoy ng hukuman ang dahilan para itakdang status quo hanggang hindi na itatakda naman ang schedule ng pagdinig para sa TRO. Nagbabala ang Philippine Space Agency na posibleng bumagsak sa karagatan ng Hilagang Luzon ang mga debris mula sa inilunsad na Long March 6A rocket ng China kaninang umaga. Ayon sa PhilSAM, maaaring bumagsak ang mga debris sa karagatan malapit sa Dalupiri Island at Babuyan Island sa Cagayan at sa Burgos, Ilocos Norte. Bagamat hindi inaasahang tatama sa mga kabahayan, maaari itong magdulot ng panganib sa mga barko, eroplano, bangkang pangisda at iba pang sasakyang dagat na daraan sa mga itinalagang drop zone. May posibilidad din umanong maanod ang mga debris sa mga kalapit na baybayin. Aabot naman o patay ang isang 51 anyos na retiradong polis naman sa Panarambang sa Quezon, Nueva Ecija. Batay sa report ng lokal na pulisya, sakay ng motorsiklo ang biktima na nakilalang si retired police Alexander Magno ng pagbabarili ng suspect. Agad namang sumuko sa kapulisan ng suspect kasamang pinaniniwalaang ginamit na baril sa krimen. Napagalaman na may sigalot ng dalawa dahil sa away sa lupa at nagkaroon na rin ng pagtatalo kamakailan lamang. Nasa linya natin, Josa, si Wage Commission Executive Director, si Director Chris C. Director Chris C, magandang hapon po sa inyo. Si Henry Uri po at si Josa Cruzat sa DZRH. Good afternoon po, Sir Chris C. Okay, good afternoon po sa inyo at sa inyo pong mga taga-subaybay. Ay ma'am, opo, sorry, magandang hapon po sa inyo. Ma'am, nakarating na ba sa inyo yung desisyon po ng isang branch ng Pasig RTC na status quo ante muna? Yun pong inaasahan pong wage increase? Yes po, nakarating po ito sa amin at very short lang po yung aking magiging sagot tungkol dito. Ano po? Opo. Po sa inyo. Kasi po yung pagtatakda ng wage order number NCR 27, ito naman po ay
dumaan sa proseso na naaayon sa batas. At ang determination process po na ginawa ng National Capital Region, RTWPB, ito po ay produkto ng konsultasyon at public hearing na dinaluhan naman po ng mga representante ng iba't ibang stakeholders natin, lalo na yung mga manggagawa, mamumuhunan, at saka yung iba pa hong mga government agencies na meron pong interest dito sa issue. So, in short, kami po ay tumalima dito sa pamantayan na nakasaad sa RA 6727. Pero gayon pa man po ay kinikilala natin po itong proseso ng hudikatura, at since meron pong TRO, tayo po ay susunod sa kanilang desisyon, alinsunod po sa paggalang natin sa saligang batas at sa principle of separation of powers. Opo. Ma'am, yun lang po, salamat po. Apo, ma'am, so ibig sabihin, yung pong mga manggagawa, kagaya po namin, wala muna kaming matatanggap na increase sa pagsahod namin sa August 15. Yun po yung pagkakaalam namin, pero ililinawin pa rin po natin ito once na nagkaroon na po ng another na pag-uusap. So, Kasi ang nakalagay po doon sa order ay status quo ante. Pag sinabi po yatang ganun, ibig sabihin, naku, binaba na yata ni Mama. In short, kailangan pa nila muna makipag-ugnayan. Subukan mga ulit kung napindot lang o binaba na tayo. Oo. Kasi ang gusto lang malaman ng mga kababayan natin is, lalo dito sa Metro Manila, kung may aasahan ba silang talagang increase, arawan increase na 60 pesos sa kanilang salary pagdating ng August 15. Sige ma'am, paintindi lang natin sa mga manggagawa ito pong bagay na ito na status quo ante para po sa kanilang kabatiran. Oo, hindi po kasi ako abogado. Opo. Kaya, Opo. So kanina binabanggit niyo well coordinated and discussed naman ito sa iba't ibang stakeholder. Kanya lang dahil may nagpetisyon at nagdesisyon naman ng korte na status quo ante muna, ibig sabihin wala munang galawan. Kung ano yung muna po, tama po 'yun. Kung ano yung natatanggap namin, iyon muna, walang dagdag. Opo. Ano po, respect the decision po of the concerned court on in this regard. It's out of our mandate. Pero ma'am, would you know kung itong Redicon Trading and Construction Corporation na siyang nagpetisyon ay nakonsulta? Ang consultation po kasi natin, hindi ho by company, by organizations po. So, kung member po ng ECOP itong Redicon Trading and Construction Corporation, parang na rin po yun, na-consult na rin namin sila kasi member po sila ng ECOP. Opo. Sige, sana lang naman, ma'am, magkaroon ng decision pabor sa mga manggagawa ito. Pero in the meantime, sabi nyo nga, igagalang nyo naman ang decision muna nitong korte na ito. Kumbaga wala rin muna kayong gagawin na nasa sa korte na ang bola ngayon. Yes po, tama po yun, sir. Apo, sige. Ma'am, salamat ng marami. Thank you po. Okay po. Ayan. Si Ma'am Maria Criselda C., Executive Director ng National Wages and Productivity Commission. So, yun Josa, sa mga nakikinig ulit. Wala munang galawan. Ibig sabihin, yung mga employer, ang utos ngayon sa mga sa finance at sa accounting, wag muna kayong magdadagdag. Wag muna magdagdag ng 60 piso. Ngayon, yung mga manggagawang kagaya natin, wag muna aasa. Ayun. Makibalita na lang tayo sa DOLE at saka sa Wage and Productivity Commission kung kailan po ito maipatutupad. Ang sabi lang ho ng aking partner si Josa, 60 pesos na nga. 85 pesos kasi sa kabuuan hindi, pero yung 60 nga yung inaasahan sa bagay. Ito kasi kakalipas lang ng July 25. Yung mga kababayan natin na para asang-asa na kasi na ba ngayon, July 30. So nakakalimang araw na 60 pesos sana. Para tayong tumitinidor ng sabaw. Para tayong kumakatas ng dugo sa singkamas. 33 minutes after 5 in the afternoon. Sumayin nyo na mga balita at talakayan sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Josa Cruzan. At Henry Uri. Ang oras na yan
Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Angel po si Angelo Palmona sa gigiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Anne. At good morning.
Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni NBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Abangan this Saturday. Hi! Kami ang Maymay! And you're watching Scene Zone! It's Spaghetti Zone! So doon naman tayo sa first impressions. Ayan na. Akala ko ikaw yung like, you're the mean girl. Like, gano'n. Jessie! Defend yourself. Tanggap ko naman. Alemong sumayaw. Alemong gumalaw. Ay. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman.
mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Tayo rito, no? Karapatan ng sinuman na magpetisyon sa korte, karapatan ng sinuman na kapag ka po merong ganyang mga wage order ay salagin ito, lalo kung sa pakiramdam po nila ay may epekto ito sa kanilang mga kumpanya. Karapatan po nila yan Kanya lang sana sa panahong ito na ang ating mga kababayan, lalo na po yung mga minimum wage earner, ay labis na ang pasakit na nararanasan dahil sa taas ng presyo ng bilihin. Talaga ho namang ang dati pong isang piniritong galunggong na mahilab-hilab, kung nakukuha pa dati ho yan ng 70, ngayon po 85-90 na ang isang galunggong na pinarito. Hindi ko alam dyan sa inyo. So yung inyong i-increase sa amin na 60 pesos na maaari pong makatighaw ng maski kaunti sa aming pong gutom sa pang-araw-araw na bilihin, inyo pang hiniling sa korte na huwag munang ipatupad. Magkano ba ang mababawa sa inyo kung kayo ay mga may-ari ng kumpanya at mga may-ari ng faktorya? Yan bang 60 pesos ay ipaghihirap ba ninyo yan? Ikalulugi ba ninyo yan? Baka yan pang-tip nyo lang sa mga, sabagay, kung mayayaman kayo, hindi naman kayo magtitip ng 60 pesos sa mga barbero, sa mga parking attendant at lalo sa mga kinakainan ninyong mamahaling restaurant. Sana naman ay maging konsiderable kayo. 60 pesos, 85 yan Pero, yung 60... Phase 1, Phase 2, yung 25 sa January pa. Pambihira naman, di ba? So kami umaapila sana, bilang isa ring manggagawa, maapila tayo naman sa mga may-ari ng kumpanya at sa management nito. Naintindihan namin, mataas din ang binabayaran yung kuryente. Mataas din ang binabayaran yung gasolina ng inyong mga sasakyang nagyayaot paritong may kaugnayan sa inyo pong negosyo. Naintindihan namin yan Pero mas mahaba kasi ang PC ninyo Mas marami kayong inipon. Mas marami kayong mas marami kayong balon ng kayamanan. Di ba? Mas marami. Di ba? Si Atty. Romy Macalintal nga tawagan mo. Sabi may kami magkukwentuhan. Baka may number ka. Sige, tungkol din same topic, Ate Diyosa. Pasuyo na ganda. Hindi. Sana lang doon sa mga nakikinig sa atin. Na may-ari ng mga kumpanya. Di ba? Yan namang mga pakaukaunti na yan. Sabagay, pag pinagsama yan, 60. Tapos kung ang empleyado ninyo'y mga 200, 1,000, medyo malaki-laki rin yan. Pero ko nga sa pagitan nating manggagawa at sa pagitan ninyong may-ari ng kumpanya,
na lahat ng mga yaman sa buhay ay inyo nang natikman, lahat ng luho ay inyo nang naranasan. Sa dami ng inyong mga tinagong kayamanan, di kami, ayoko namang sabihin nagpapalimos kami. Kami ho sana inyo namang kahabagan sa aming mga anong tawag rin sa aming mga kaunting nilalambing sa inyo. Na 60 pesos. Anyway, kasi yun ho ang kwento. Di ho ba may wage order na inilabas ang DOLE si Secretary Francis Tolentino. In fairness dun sa mama, na maski pa paano nakita niya na dapat kalingain sa mga panahong ito ng may kahirapan ng buhay ang mga manggagawa. O nga pala, may pinag-uusapan akong taas pasahe. Tawagan mo nga si Asik Vigor Mendoza kung magkano ba yung hinihiling ng mga jeepney driver na yan. Hindi ba? Mga sir, mga boss. No. That 60 pesos, hindi nun yun na ho yan ikakawan. Hindi na ninyo yan. Kayo na lang muna siguro, baka po pwede naman. At kaya naman ninyo na kayo ang magsakripisyo para sa aming mga manggagawa. Sa inyo na lang namin kukunin. Sa inyong tubo. Bawasi, ika nga. Bawasi. Yung mga tinutubo ninyo Alam namin, kayo yung nagninegosyo hindi para malugi, kundi para kumita. Pero ang inyong lakas ay nasa manggagawa ang sasabihin ninyo with all due respect beti ka muna sa dami na naghahanap ng trabaho ngayon kung ayaw magtrabaho ng mga nagtatrabaho riyan at tatamad-tamad at dahil hindi ma-increase marami naghahanap, madaling palitan yan. Naiintindihan natin yan. Yan pwede nga akong katwiran. Pero huwag tayong humantong sa ganun. Mahalin natin ang manggagawa at para mahalin nito ang kanyang trabaho, pakainin natin swelduhan natin ng tama, di ba? Para siya makapagtrabaho ng may lakas. Ay, nako. Nakakalungkot lang. Yung 60 pesos na yun meron pa palang kumpanya na humiling na mati-RO muna ito. Humiling na at yun tuloy, status quo ante. So, yun effective na sana yun ang July 25. So from 25, kung magkano man ang inyong sweldo, maski pa paano may mapapadagdag na kaunti pagsapit ng 15 ng Agosto o 20 ng Agosto at 30 ng Agosto Sana, meron sana, di ba? Pamasahe man lang sana sa jeep. Wala pambili ng turon. Ang turon ngayon, by the way, 25 pesos na. Ang sundot saging ngayon, di ba? Alam niyo ba yung sundot saging sa amin? Sundot saging. Alam mo yung sundot saging? Banana Q. Yan ang sundot saging. Di ba? Yung sundot saging na 25 pesos na. Nakikita ninyo yun. Pagkaliit pa ng saging. Ang sa malamig ngayon, magkano ng isang basong sa malamig ngayon? 15 pesos na kung di ako nagkakamali. So kung meron kang sundot saging at sa malamig, so 15 tsaka 25, ina ko po 40 pesos na. Hindi ba? Diba? Teka pala, yung 60 pesos pag nasama yun sa sweldo mo, taxable din yun, tama ba? Kung ikaw ay nasa bracket mo na kinakaltasan ka. Yun. Kung nasa bracket ka, di masasama pa yun. May kaltas pa yun Hindi ba? So, bilang isa rin manggagawa, at hindi naman, kasi sabi nung kausap natin kanina, na taga National and Productivity Wages Commission, well represented naman yung kanilang bago naman nila ginawa ito. May mga kuha naman may mga representasyon naman ng employer Yung Employer Confederation of the Philippines o ECOP. Kanya sabi niya, nagtataka nga sila bakit may sumulpot pang ganun.
Siguro, well, yung mga leader manggagawa, Josa, palagay ko yung mga yan, baka diretso sa Court of Appeals yan. Para kung ano man yung, hindi ba, kumakuha na agad, maharang na yung mga ganyang at nang matuloy na. Kasi kahirapan ho ang kahirapan po ang problema talaga natin aminin na natin siya hindi. Kung ano man kung nanganganak man ng iba't ibang problema, ang kahirapan, ay kahirapan pa rin po ang punot dulo niyan. Kung lumalalaman ng krimen, kung lumalalaman ng illegal na gawain, kahirapan. Pagka ang tao ay mahirap at wala nang makain, susuling kung saan-saan, gagawa ng masama. Para lamang makasurvive. Para lamang, bakit yung mawawalang galang Kanya minsan baligtad ang pananaw mo sa buhay, kumpara doon sa iba, lack of education, kahirapan pa rin. Bakit marami ang hindi nakakapag-aral ng wasto at nakakatapos ng matayog na pinag-aralan? Kasi kahirapan ng buhay. Sabi nga nung iba, masipag naman, kayod naman kami ng kayod pero bakit hirap pa rin? Mataas ang bilihin mataas ang presyo yung presyo mabilis tumaas, pero yung sahod ang bagal. Tapos pag may mga ganyan pang mga counting increase hihilahin pa at tayo mo ay hihilingin pang huwag mo nang ipatupad. Bihira, karapatan ninyo yan, pero yun ang aming lambing sa inyo. Huwag na sana. 60 pesos na nga yan. Di bali sana kung 500 peso hinihingi namin diba? Hindi pa nga yung 60 pesos na nga na yan Hindi pa makabili ng isang masarap-sarap na sinigang yan 85 pesos na, 90 pesos na ang isang sinigang na may 2 hiwa at isang patatas, di ba? Oo. Hindi pa nga Yun ang nga lang ang sinasabi ko, yung 60 pesos, isang sundot saging na 25 at isang sa malamig na 15-40 na. So may natitira kang 20. Kung meron ka nakadaan ng fishball, dahil nabiting ka sa banana kayo, magkano fishball ngayon? Yung 20 pesos mo, 6 na pirasong fishball lang yun Hira naman. Diba? Samantalang kayo namang aming mga pinaglilingkurang mga boss at mga may-ari ng mga malalaking kumpanya. Kayo mga mayayaman. Subukan nyo kaya minsan magbaligtad tayo. Sarap siguro, kami naman ang mayaman at kayo naman ang mahirap. Balance. 5:57. Babalik po tayo. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Research. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH.
Buklating ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dunit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic ng Barracuda. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! God has helped us really develop that attitude of gratitude because we have so much to be thankful for. Being here in Canada. So we are here with MX3. I get to be so active in sports, but also doing this line of work. Even when we travel, when we bring MX3 with us, it's really helping us a lot. It's a must-have. Yeah. We never leave home without it. MX3 is our supplement of choice. Dito kami bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Champion na milyonaryo pa! Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa! At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag na rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch na mga sumusunod na makikita sa official
official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Tips kung paano mapalaking marunong sa pera ang iyong mga anak. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang pagiging marunong sa pera ay mahalaga, kaya naman habang bata pa ang iyong anak, importanteng matutunan niya ang konsepto ng pag-iipon at pagiging masinop sa pera. Pero paano nga ba ito? Ayon sa Ramsey Solutions, simulang hasain ang iyong chikiting sa pamamagitan ng pag-iipon sa alkansya. Makatutulong din kung ipaiintindi mo sa kanya ang halaga ng mga bagay. Halimbawa na lamang yung presyo ng kanyang mga laruan o kaya naman ay ang paborito niyang snacks. Payo pa rito, simulan ang pagbibigay ng pera sa paraan ng commission at hindi allowance. Ibig sabihin, pwede mo muna silang bigyang ng gawain bago niya makuha ang naturang reward. Maliban pa riyan, ituro rin sa kanila na iwasan ang bigla-biglang pagbili ng mga bagay na hindi pinag-iisipan. Bigyan sila ng responsibilidad gaya ng mga junior o kiddie savings bank account o kaya naman ay turuan sa paggawa ng budget. At syempre, huwag kalimutang magpakita ng good money habits para magsilbing good example. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang problemang ito sa Laguna ng mga pasyente. Ha? Totoo ba ito, Kuya Eric Dastas? Abay, mahirap ito. Teka muna, dyan daw ho sa Laguna ay maraming mga... Oo, paring rin, mahirap yun. Pag pasyente ka, dapat konbinyente ka at hindi lalala lalo ang sakit mo. Eh kung ikaw ay pasyente, nahihirapan ka namang huminga dahil kulang sa ventilasyon yung mga ospital. Palagay ko naman hindi magkukulang dyan ng kanilang gobernador. Ano sabi ng gobernador naman ninyo, mga taga Laguna? Yun ho mga pasyente sa mga ospital dyan ho sa Laguna. Nako, nahihirapan daw hong huminga dahil sa kakulungan ng mga ventilasyon. Si Ate Sol Aragones naman siguro hindi naman magpapabaya yan. Humingi ka mo ng humiling na ba, Kuya Eric? Humiling na ba ng mga ventilador? Yung mga pasyente? Dapat lang humiling ng mga ventilador. Tsaka yung mga ventilador, dapat yun yung mga kwan. Yung mga parang sa tuyuan ng palay. Hindi, wag naman industrial fan. Baka mapayir naman yung mga dextrose at tsaka yung mga pasyente mismo. Mga pasyente ho sa mga ospital dyan ho sa Laguna, nako, nahihirapang huminga. At nagpaabot na nga daw ho ng kanilang hinaing kay Governor Sol Aragones. Balita mala kay Eric Dastas. Eric! Kuya Henry, tama ka. Umabot na nga sa tanggapan ng punong lalawigan ang problema ng mga pasyente sa iba't ibang ospital sa lalawigan ng Laguna na nahihirapang huminga dahil na rin nga sa kakulangan ng ventilasyon kung saan agad itong tinugunan ni Governor Sol Aragones at ibinigay ang mga bagong ventilator sa mga ospital na nasa ilalim ng pamahalaan panlalawigan. Pinagkalooban ng mechanical ventilators ang Laguna Medical Center, JP Rizal Memorial District Hospital at ang San Pablo District Hospital. Habang susunod naman na dadalhan ng mga aparato ang 6 pang ospital sa naturang lalawigan. Ang ventilator kay Henry ay ginagamit ng mga pasyenteng
nahihirapan ngang huminga. Nakalinya na rin ang libreng flu vaccine, lalo na ngayong panahon ng trangkaso na may kasama pang ubo at sipon. Kuya Eric, ventilator, hindi ventilador. Baka mamaya kasi electric pan ng pagkaintindi. Yung ventilator, yun yung kinakabit sa, tama ba, sa ilong ng mga pasyente? Ilong yan. Tama. Parang oxygen, parang gano'n yata yun eh. Parang oxygen. Parang oxygen, oo. Oo. Tama yun. Hindi kasi, alam mo, yung problemang yan, palagay ko, hindi lamang yan sa Laguna eh. Baka kahit dito sa mga malalaking ospital sa Metro Manila, yung mga government hospital. Posible rin nakakaranas. Oo. Napakadelikado pag wala niyan, lalo yung mga hinahapo. Tama ka, tama. So ang mabibigay ang ospital, ano mga ospital? Ang mabibiyayaan ditong ospital ay itong mechanical o itong Laguna Medical Center, Jeppe Rizal Memorial District Hospital, at itong San Pablo District Hospital. Ay, malalaki yan. Ang susunod dyan, sabi nga natin kanina, ay yung mga iba pang aparato sa 6 pang ospital dyan sa lalawigan ng Laguna. Oo. At tayo nga dito, kapag ito hindi naagapan, ay maaaring itong humantong sa pneumonia. Kaya, tsaka baka ikamatay eh. Mahirap pag pasyente ka at hinahapo ka eh. Baka mamatay ka eh. Lalo masisirya ng mahigit mabilis naman itong pang-aksyon. Sige, so good news ito sa mga taga-Laguna. tama po yun eh. Magkakaroon ng ventilator, yung mga nahihirapang huminga riyan sa mga ospital. Tama ko yan. Ito nga, binigyan na rin ng pag-utos o tayo nga rito kay Governor Aragones ay ikutin na ng kanyang health team ang 24 na bayan pa at 6 na syudad para magbibigay naman ng libreng flu vaccine. Alright. So, yan yung pinakahuling sitwasyon ngayon dito sa sitwasyon ng mga nahihirapang huminga nga dito sa lalawigan ng Laguna sa mga pangunahing ospital. Ito pa rin si RH30, Eric Testas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Eric Dastas. And thank you, Governor Sol Aragones. Ate Sol, miss na natin, reporter dati ito ng TV Patrol. Si Sol Aragones. Samantala, pahayag naman ni Vice President Sara na tuta ni PBBM ang ICC tinawag na nonsense ng Malacanang. RH number 14, Let Narciso, Let. Walang katotohanan, walang basehan at walang saysay. Ganyan inilarawan ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na sinusuportahan umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang International Criminal Court at gayon din ang ICC sa presidente. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, maaaring bunga na lamang ng pagkadismaya ang mga binibitiwang pahayag ni VP Sara dahil nililitis ang kanyang ama sa ICC. Muling ipinaalala ni Castro na 2017 pa na isampa ang kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kung kailan isang ordinaryo at pribadong mamamayan pa si Pangulong Marcos. Dagdag ng Palace official, malamang din na ikinalulungkot ng Vice Presidente na ang ICC ay isang impartial court na hindi maaaring gamitan ng impluensya at hindi kayang takutin o pagbantaan ng anumang karahasan. Ang mga sinabi po ni Vice Presidente ay pawang walang katotohanan, useless, baseless, nonsense. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balansyado. Thank you, Let. Samantala, pahayag ni si Congressman Chel Jokno, hindi raw magpapadistract sa issue ng umano'y spliced videos. RH number 12, Milky Rigunan. Milky. Nakatuon ang pansin ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno sa kanyang partisipasyon bilang miyembro ng House Prosecution Team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Jokno, hindi siya magpapadistract sa issue ng splice videos na isirasangkot si Senator Judge Pia Cayetano. Paliwanag ni Jokno, maraming trabaho ang prosecution team sa ongoing impeachment trial kay VP Sara at ito ang prioridad niya na magamparan ng kanyang papel at makatulong na
napanagot ang Vice Presidente. Reaksyon ni Jokno matapos magsampa ang women's rights advocates, mga student leaders at civil society groups ng ethics complaint laban kay Senator Judge Pia Cayetano. Sa sulat na isinumite sa komite na pinamumunuan ni Senator Tito Soto, iginit ang grupo sa paunguna ng Tindig Pilipinas na imbestigahan si Cayetano dahil sa pagpapakalat nito sa kanyang Facebook page ng Splice and misleading video. Sa 1-minute Splice video, nakasulat sa caption na inamin umano ni Jokno na fishing expedition lang ang paghahanap ng ebidensya sa tax at bank accounts ng mag-asawang Duterte Carpio. Ako si Milk Reguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Samantala, umano'y 50 milyones na pondong suhol sa Comelec ng Dasmariñas LGU, itinanggi ng komisyon. Balita po mula kay Tina Nolasco. Tina. Fake news ang kumakalat na post ng Facebook page na Calabarzon Connect na nagsasabing legal bribery in broad daylight ang pagbibigay umano ng 50 million pesos na tulong pinansyal ng pamahalaang lungsod ng Dasmariñas sa Comelec para sa isasagawang special elections sa 4th Legislative District ng Cavite sa August 29 ngayong taon. Ito ang iginiit ng Commission on Elections sa inilabas itong pahayag ngayong araw kaugnay ng nasabing aligasyon. Depensa ng Comelec, ang 50 million pesos mula sa pamahalaang lungsod ng Dasmariñas ay dagdag pondo para sa mas maayos at matagumpay na pagsasagawa ng nasabing special elections at hindi isang uri ng suhol para impluwensyahan ng Comelec at baluktutin ang magiging resulta ng special elections sa Dasmariñas, Cavite. Nanindigan din ang komisyon na hindi kailanman legal ang panunuhol. Wala rin umanong ebidensya ang tahasang akusasyon na ito sa komisyon at pinaalalahanan din ng Comelec ang publiko na huwag agad maniwala o magbahagi ng mga hindi beripikadong impormasyon. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Tina. Samantala, overstaying na US national, inaresto po ng Bureau of Immigration sa Cabuyao, Laguna. Pero mahanap na ho ito sa deportasyon. RH number 27, Noche Kakas, Noche. Noche? Baka mahina yung battery niya, no? Pakitawagan mo lang si Noche. Sige. Oy, doon ho sa mga nakikinig pala sa ating mga inhinyero, mga nurse at saka sa mga arkitekto, mga maging teachers, midwife, kung basta yun may lisensya na nire-renew taon-taon sa PRC, Professional Regulation Commission. Alam po ba ninyo, sana, ito kasi panukalang batas pa lamang po ito kay pinadala pala sa atin po ito ng Office of Senator Bongo. May panukalang batas po ang senador na yung mga lisensya po ninyo ay sa halip na 3 taon, pag ma-a-approvean po yung panukalang batas, ay magiging 5 years na. So madadagdagan po ng 2 taon. Kasi ang sabi po ni Senbong, mahirap lalo kung ikaw ay taga-probinsya. Tapos minsan kinakailangan mo pang pumunta ng Metro Manila para mag-renew. Pamasahe, matutuluyan, di ba? Medyo kwan po ito, medyo talagang naman para sa mga arkitekto, lalo yung mga nagsisimula pa at wala pa namang ganong kalalakihong mga kliyente po. So ito yung extension bill seeking an extension for PRC ID na maging 5 years na, sa halip na 3 years lamang. Maganda po ito. Sana po ito'y makalusot din. Itong Senate Bill number 2326 ni Senator Go. Diba? Kasi bukod po sa gastos, kung kayo'y lalo yung mga nasa Visayas and Mindanao, bukod sa gastos ninyo sa airfare at saka sa inyong sa inyo pong matutuluyan dito, meron kayong renewal fees na taon-taon inyo pong
o every 3 years inyo pong babayaran. Ngayon ang gagawin na lamang nitong batas na ito, every 5 years kayo magre-renew. Yan, maganda yan. Parang yung, di ba, naalala niyo yung driver's license na pag wala kang mga violations, pwede kang ma-renew ng 10 years. Ganon din yung passport, di ba? Malaking bagay po itong mga ganitong panukala. At I think Senator Bongo is on the right track by filing this bill. Thank you. 5 years, ha? Yung mga, di ba, ano masasabi ninyo rito mga inhinyero at mga arkitekto? Diba? Ito yung mga ito yung mga panukala na na talagang dapat ay nagiging mabilis ang pag-aproba. Sana yung mga senador maging mabilis ang pag-aproba po rito. Pero sabi ko nga dapat siguro hindi 5 years lang di ba? Sana isinagad na sa 10 years. 10 taon na. Kaya lang siyempre baka naman pumalag na ang PRC riyan. Kasi yung renewal fee, added income po yun ng gobyerno. Malaki rin ang mawawala. Makalusot lang itong 2 years extension. Okay na ito. Magiging 5 years na yung validity, ayos na rin naman. Balikan natin si Noche Kakas. Noche! Kaya Henry, arestado ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ang overstaying na U.S. national sa Cabuyao City sa lalawigan ng Laguna. Ito ay sa pinaigting na pagpapatupad ng Philippine Immigration Law. Kinilala ang 27 anyos na si alias Christie, isang female U.S. citizen. Ayon sa report ng BI, nabigong mag-extend ng kanyang visa na isang paglabag sa Philippine Immigration Act of 1940. Nabatid na hanggang Enero lang ngayong taon ang pamamalagi ng dayuhan. Ngunit matapos noon, wala na umanong record of payment o nag-apply man lang ng extension. Pinoproseso na ang deportation charges laban sa naturang foreigner. Noche, hindi ba umuulan? Sa ngayon, Henry, maaliwalas, maganda yung panahon. Di tayo nakaranas na pag-ulan hanggang sa mga oras na ito. So maganda ang maganda ang hulab. Maaliwalas yung kalangitan na Henry. At nandito tayo ngayon, binabaybay natin itong Osmeña Highway at matraffic na lang yung mga motorista, mga sasakyan, yung papasok ng Villamor Airbase galing ng Osmeña Highway. Ganun din yung South Luzon Expressway. Masikip din yung daloy ng traffic mula dito sa may peak hour kasi. Peak hour pa ngayon tama. Drive Nichols hanggang dito sa may area ng EDSA sa may Magallanes. Drive time sige. Thank you. Ingat. Noche Kakas mula po dyan sa South. Salamat. Samantala, ulitin natin kung kayo po bibiyahe ngayon, nanonood kayo sa Facebook ng balita at nakikinig sa amin. Baka hindi nyo nahagip kanina at naipangutang na ninyo. Kung masisti pala nito Diyos, kung naipangutang mo na ng increase, kung naipangutang mo na, naipangako mo na may increase kami sa 15 mababayaran na kita. Makakahulog na ako sa iyo. Tapos yung order mo, yung add to cart mo, ang delivery ay 16 o 17 kasi umaasa ka may kaunting dagdag. Ang problema riyan, yung inaasahan ninyong dagdag mula July 25 paakyat ay hindi mo na po maipatutupad yung 60 pesos na increase. Wala muna hong galawan sa sweldong tinatanggap ninyo. Yan ang ibig sabihin ng status quo ante. Status, hindi anti-clear yun status quo ante. Yun Latin yan. Ibig sabihin walang galawan ang ibig sabihin yan. Steady lang. Kung ang tinatanggap mong sweldo ay 780 kada araw at umaasa ka na magiging 840 na ito,
dahil nga sa 60 pesos na increase, wala po, hindi po muna. Sapagkat yun pong isang higanting construction company na tumutugon po sa pangalang Redicon Trading and Construction Corporation ay dumulog po sa Pasig Regional Trial Court at sinabi na kung maaari naman ay 72 hours na wala muna TRO muna yung increase. Sabi nung korte, teka muna, hindi naman tayo pwedeng mag-TRO ng matakda ng ganyang 72 hours na TRO. Kaya status ko muna at didinggin muna namin yung inyong prayer. Yun ang ibig sabihin po noon. So in other words, kung hindi po agad madidinig ito at hindi madidesisyonan, hindi baliwala yung effectivity ng July 25. So mag-aantay ulit tayo ng ilang araw pa. Apo, ayan ganyan talaga. Sabi ko nga ho kanina para tayong kumakatas ng dugo sa singkamas. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring kring na! Ito na ang ating winner for taga Malolos. So, si Ralph Christian Ramos. Christian? Ralph? Ano bang tawag sa iyo? Ralph o Christian? Ralph na lang po. Ralph, ayan. Sa Malolos ba may baha pa ngayon? Ngayon po wala naman po masyado. Ano bang kalapit na bayan ng Malolos na binabaha? Sa may Giginto po tsaka Kalumpit po. Yan tinamaan ng magaling na kawawa naman yung mga tao riyan, ano? Sa may Kalumpit, ano? Yes po. Hanggang ngayon, kahit walang ang balita ko yata, tama ba? Kahit walang ulan, binabaha riyan Minsan lang po kapag may high tide po. Oo, nako. Pero yung talagang, anong bayan yung hindi nawawala ng tubig? Meron ako napanood. Hagonoy po. Hagonoy? Opo. Nako po. Sige. Mabuti dyan sa inyo sa Malolos. Syudad ng Malolos di ba, Christian? Opo, yes. Sige. Anyway, hindi na kita pahahabain pa. Anong himpilan ng radyo ang kauna-unahan sa Pilipinas? Una sa Pilipino at 80 years na naglilingkod sa publiko. DZRH po. Ayan. Ikaw ba estudyante pa, iho? Yes po, third year college student. Aba, tama. Malaking bagay. Wala mang increase May 500 pesos ka naman mula sa aming kring-kring panalo promo. Christian, thank you Thank you po. Thank you so much po. Salamat. Si Ralph Christian Ramos ang ating winner sa kring-kring panalo promo. Kita mo nga naman yun. Sana yung ganyan ng increase, 500. Oo. Di ba? Abay, isipin mo kung 500 kada araw. Kung 500 kada araw sa loob ng 5 araw ay meron kang 2.5 sa loob ng isang linggo. Mayroon kang 3.5. Kasarap magkwenta. Tawarin naman. Yung 60 nga para tayong yung 60 nga para tayong tumitinidor ng sabaw. Yung 500 piso pa. Ay, sus gilew. Sumayin nyo na kalipunan ng mga balita at talakayan sa Balansyado. Marami pong salamat. Lagi po nating paalala sa ating lahat. Kung gusto nating umasenso sa buhay, manalig at palaging magdasal sa may kapal, huwag gagawa ng masama sa kapwa. Bagkus, laging gumawa ng mabuti dahil ang paggawa ng mabuti ay hindi ho magbubunga ng masama. At dagdagan pa ng pagtulong sa nangangailangan dahil health is wealth. Sa ngalan ng aking partner na si Karen Oyong at si Joseph Rosat, ariho ay si Henry Uri. Balansyado. Ang oras na yan ay...
Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang